Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig dito po sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nananatiling sapat ang supply ng langis at pagkain sa bansa. Kaugnay pa rin ito ng epekto sa bansa ng gulo sa gitnang silangan. Ayon kay Pangulong Marcos, walang dapat ipangamba ang publiko dahil ginawa na ng pamahalaan ang lahat ng paraan at makakaya nito upang mas salag ang epekto ng nararamdaman ngayong oil crisis. Wala ring patid ang paghatid ng pamahalaan ng ayuda sa mga labis na naaapektuhan ng krisis. Sa katunayan, gumagawa pa ng paraan ng pamahalaan upang kahit papaano matapyasan pa ang presyo ng mga produktong pagkain na inaasahang maaapektuhan din ng gulo sa Middle East. Huwag po mag-alala ang tao. We are securing the supplies of oil. We are securing the supplies of food. And so far, sapat naman ang ating mga supply, ang ating mga naka-stock na sa langis at saka sa pagkain. Kaya ang binabantayan na lang natin ngayon ang presyuhan. Dahil sa pagkain, mas marami tayong magagawa. Pwede natin, naghahanap kami ng paraan pa para ibaba ang presyo ng pagkain. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na sapat hanggang sa mga buwan ng Hunyo o Hulyo ang agricultural products ng bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sapat ang supply ng pagkain ng bansa, partikular ang bigas kung saan nasa 500,000 tonelada pa ng bigas ang nasa National Food Authority o NFA. Bukod pa ito sa peak harvest season ngayon ng bigas hanggang Mayo. Dagdag pa ni Laurel na sapat din ang supply ng mais, sibuyas, asukal at maging karne ng baboy. Ngunit paglilinaw ni Laurel na posibleng may maramdaman pa rin namang bahagyang pagtataas, ngunit ito ay papalo lamang sa 2 hanggang 3 pesos kada kilo bunsod ng transportation cost sa mga bilihin.
Definitely walang issue sa supply. I can safely say na hanggang June or even July walang issue sa supply of almost everything, no? Number one, main reason is marami tayong stock sa NFA. In general, prices should remain stable at this time. Of course, may konting taas din nakikita, maybe at least 2 pesos per kilo dahil sa freight, no? Dahil yung transport cost ng lahat tumaas naman, as we all know, no? Si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, asahan ang posibleng pagtaas ng presyo ng bigas sa mga susunod na buwan dahil sa tumataas na logistics at transportation cost. Ito ang sinabi ni Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service. Paliwanag ni de Mesa, maaari din na makaapekto pa sa pagtaas ng presyo ng bigas kung magtatagal ang kaguluhan sa Middle East na siyang magpapahirap sa pagkuha ng fertilizer. Katunayan anya, nagtaas na ang presyo ng fertilizer mula sa 1,500 pesos naging 2,200 pesos na. Umaasa ngayon ang DA na matigil na ang gyera sa gitnang silangan upang hindi na maapektuhan ang susunod na taniman. Yes, sa ngayon itong logistics cost, yung movement ng goods from production area, from our millers going to distribution points hanggang sa mga palengke. Ibang usapan pagdating, of course, kung tatagal pa itong problema sa gitnang silangan at maapektuhan yung supply ng mga imported items, lalong-lalo na yung fertilizer. Yes. Kasi yung fertilizer, kakailanganin natin yan susunod na taniman ngayong May, June. Yan yung susunod na taniman natin ng palay ng mais. So, kung tataas sobra, actually nagtaas na from 1.5, 1.6 na sa 2.2 na ngayon yung presyo ng fertilizer natin. At sana sa susunod na taniman ay kung hindi man bumaba ay matigil na tong gera, pero alam natin yung concern na to. So yan ang magiging concern talaga natin, yung susunod na taniman. Si Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, ikatlong batch ng mga Pilipino mula Middle East ligtas na nakabalik ng Pilipinas. Repatriates at pamilya ng mga ito nagpasalamat sa mabilis na aksyon ng Marcos administration. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Ligtas at matagumpay na nakauwi sa Pilipinas ang 317 Pilipino na kabilang sa ikatlong batch ng repatriates mula sa gitnang silangan. Mismong si migrant worker Hans Leo Kaktak ang sumalubong sa mga umuwing Pilipino na kinabibilangan ng 153 overseas Filipino workers at 114 dependents na mga ito. Nasa 50 naman ang mga pasahero na turista o yung mga naipit lamang sa gulo sa gitnang silangan. Bukod sa financial assistance, nakatanggapin ng transportation assistance ang mga ito kung saan inihatid sila sa kanilang probinsya gamit ang mga bus ng gobyerno. Kaugnay nito, nagpaabot naman ng pasasalamat sa Marcos administration ang mga repatriate at kanilang pamilya. Narito magkakasunod na tinig nila Angelica Mumpar, 2 taon nang nagtatrabaho sa Abu Dhabi, Nana Dagta, 3 taon nang nagtatrabaho sa Dubai bilang caregiver at si Cherry Almario, ina ng OFW na 7 taon nang nagtatrabaho sa Abu Dhabi. Thank you so much po sa government to government na process, no? Nakauwi ako, so thank you so much. Yun lang talagang bilang OFW, gusto namin makauwi dahil sa gera. Yan. Sana po ay matulungan po lahat po ng OFW na makauwi ng Pilipinas kasi po di po natin alam kung kailan tatagal or yung po sa Middle East. So kailangan po natin na safety first ang ating mga buhay. Sa government natin, dahil di siya nagpabaya, ako na-experience ko na talagang hindi siya nagpapabaya kasi just imagine kung gaano kasalimot yung dadaanan nila para lang mapauwi yung mga natin, yung mga kapwa Pilipino natin. And alam ko naman na talagang ginagawa nila yung best. Ngayon, ang hiling ko lang
Sana patuloy lang kasi alam ko marami pang mga Filipino na gustong makauwi. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang renewable energy initiatives ng pamahalaan upang mabawasan na ang pagdepende ng bansa sa langis. Ayon kay Pangulong Marcos, may mga hakbang na ang pamahalaan upang mas mapalakas ang paggamit at transisyon ng Pilipinas sa renewable energy upang kahit papaano mabawasan ang load sa mga power plants. Pinapurihan din ng punong ehekutibo ang ginagawa ngayong pagtitipid ng mga ahensya ng pamahalaan upang mabawasan ang konsumo ng kuryente ng bansa. Bunsod naman ang nangyayari pa ring gulo sa Middle East ay muling mag-aangkat ng coal ang bansa upang mapunan ang posibleng maging kakulangan sa supply ng kuryente. We will accelerate that so that the load on our power plants is going to be lessened. Well, and the other thing is the power plants, yung kanilang raw material, especially the coal. We were trying to move away from coal, but because of this crisis, we'll open up again the importation, the buying of coal para hindi makulangan ang ating power plant, para sapat ang ating magiging power supply. Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pag-angkat ng coal ng bansa gagawin ng pamahalaan ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para gamitin sa mga power plant. Magbabalita si Alvin Baltazar. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapipilitan ang bansa na mag-import ng uling. Ayon sa Pangulo, umiiwas na nga sana tayo sa paggamit ng coal, subalit dahil sa krisis ay hindi maiwasang maging bukas ang pamahalaan na umangkat nito. Ang hakbang ay gagawin, sabi ng Pangulo, upang makasigurong hindi kukulangin ang ating mga power plant ng nasabing raw material at magiging sapat ang power supply sa bansa. Sa ngayon, sabi ng Pangulo, ay hindi niya sila tumitigil na makapag-usap sa mga kaibigan bansa na maaaring mapagkunan ng uling. Dagdag ng Chief Executive na sana'y matapos na ang gera. Subalit kahit may bakbakan na niya, ay pipilitin ng gobyerno na manatiling normal ang buhay ng ating mga kababayan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. But because of this crisis, we'll open up again the importation, the buying of coal para hindi makulangan ang ating power plant, para sapat ang ating magiging power supply. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Diversification ng oil supply ng bansa mungkahi ng isang mambabatas. Balita mula kay Kathleen Forbes. Nanawagan si Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes sa pamahalaan na unahin yung pagkuha ng langis mula sa mga karatig bansa sa ASEAN upang mapababa ang gastos at patiyak ng sapat na supply. Ayon kay Ordanes, maaring kunin ng langis mula sa Malaysia, Indonesia at Brunei dahil mas malapit ang mga ito at mas mura ang transportasyon. Dagdag pa niya, posible rin magkaroon ng government-to-government agreements sa naturong mga bansa upang mas mapatatag yung presyo at supply ng langis. Iminungkahi rin ng mambabatas na palawakin yung pinagkukunan ng langis sa mga bansang kaalyado tulad ng Canada at Mexico. Gayunman, giit ni Ordanes, iwasan sana yung pagbili ng langis mula naman sa Russia dahil maaari itong makatulong sa kanilang patuloy na digmaan laban sa Ukraine. Diin ng mambabatas na ang diversification ng oil supply ay mahalaga upang maprotektahan ang ekonomiya at maiwasan ang pagtaas ng gastusin ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Social Welfare and Development o DSWD, planong mailarga na sa susunod na linggo ang cash relief assistance sa iba pang PUV drivers. Si Mary Ann Bastasa sa balita.
Matapos ang pamamahagi ng cash relief assistance para sa mga tricycle driver, patuloy na pinaghahandaan ng Department of Social Welfare and Development ang pagpapalawak ng tulong sa iba pang POV drivers. Kasama rito mga pumapasadang MC taxi at TNVS, gayon din ang mga jeepney driver at delivery service rider. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, uunahin muli ang mga benepisyaryo sa Metro Manila bago isunod matapos ang Semana Santa ang mga driver sa labas ng NCR. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang kumpletong listahan ng mga driver sa pakikipagtulungan sa LTFRB. Gumagamit din ng DSWD ng verification system para maiwasan ang dobling listahan at matiyak na maayos ang pamamahagi ng tulong. Bukod sa cash aid, nakikipag-ugnayan din ng ahensya sa iba pang tanggapan ng gobyerno para sa karagdagang hakbang pa na matulungan ang sektor ng transportasyon. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mel Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Senador Joel Villanueva umaasang makakabalik sa dating level ang palitan ng piso kontra dolyar. Narito si Nympha Asuncion. Umaasa si Senador Joel Villanueva na makakabangon at makakabalik pa rin sa dating level ang piso kahit pa naapektuhan ito ngayon ng patuloy na tensyon sa Middle East. Reaksyon ito ng senador sa pagpalo sa 60 pesos ng palitan ng piso kontra dolyar na pinakamababa na sa kasaysayan ng bansa. Ayon kay Villanueva, bagamat ang mahinang piso ay maaaring magbigay ng kaunting benepisyo sa mga OFW at kanilang mga pamilya, ay nagdudulot din ito ng pagtaas ng gasto sa pagbayad ng utang ng bansa. Inaasahan ng senador na magkakaroon ng angkop at agarang hakbang ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para mapanatili ang katatagan ng palitan ng piso sa naaangkop na antas. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ligtas sa panganib ng pag-atake ng Middle East ang mga Pilipino sa Canada, ngunit hindi ligtas sa pagtaas ng presyo ng petrolyo at pagkain. Ganyan inilarawan ng Filipino-Canadian economist na si Michael Batu ang epekto sa mga Pinoy sa Canada ng kaguluhan sa gitnang silangan. Paliwanag ni Batu, dahil nasa North American continent ang Canada, napoprotektahan ito ng tatlong malalaking karagatan: ang Pacific Ocean, Atlantic Ocean at ang Arctic Ocean. Ganoon pa man, anya, ramdam pa rin nila ang epekto nito sa pangkalahatang ekonomiya ng Canada. I have to say na dito sa amin sa Canada, no, yung kung meron mang epekto sa amin dito is yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, yung pagtaas ng presyo ng pagkain. Yun yung mga nakikita naming immediate na mga magiging epekto dito. Kasi malayo kami sa sa gulo eh. Hindi kami kagaya ng ating mga kababayan na nasa Middle East mismo because they are in the theater. Nandun sila mismo. Kami dito, we are protected, so to speak, by 3 oceans. So merong Pacific, di ba? So merong Atlantic Ocean at may Arctic Ocean. So kung yung gulo na yan, medyo insulated kami dito kasi nga we're in the North American continent. Hindi kami kagaya ng ating mga kababayan na nandun mismo, nasa Dubai, dami nating mga kababayan na umuwi na or mawala ng trabaho as a result of the conflict sa GCC countries, but nonetheless, nararamdaman din namin ito, yung economic effects ang nararamdaman din po namin dito. Tinig ng Filipino-Canadian economist Michael Batu. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Naghain ng magkabukod na reklamong cyber libel si Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. laban sa 18 nagpakilalang ex-Marines kay Attorney Levito Levi Baligod at dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Personal na nagtungo ang kalihim sa Office of the Prosecutor sa Makati City nitong Huwebes, March 19 upang maghain ng reklamo. Paliwanag ni Chu Laurel, cyber libel ang kaniyang isinampa laban sa 18
walong ex-Marines, kinabaligod at ko dahil puro kasinungalingan ang sinasabi ng mga ito laban sa kanya. Dagdag pa ng kalihim na matagal na raw siyang naglabas ng pahayag noon tungkol sa plano niyang pagsasampa ng kaso laban kay Ko at ngayon lamang daw siya nagkapanahon para sabay-sabay na sampahan na ng kaso ang mga nabanggit. Puro kasinungalingan yung kanilang mga pinagsasabi sa kanilang affidavit at purely walang katotohanan. It's purely fiction. Of course, yung kay Saldico naman, I did the press statement on that few months ago. Ngayon lang nagkaroon ng oras para filean, so sinabay-sabay ko na para kasi talagang sobra na yung paninira ng mga yan eh. Hindi ko nga alam kung magkakasama yung mga yan o ngayon but kailangan na lumaban eh. Kasi sumusobra na sila. Si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Palalawakin pa ng PhilHealth ang pagpapatupad ng guaranteed at accessible medications for outpatient treatment o gamot program sa mas maraming lugar sa bansa, kasunod ng matagumpay na paglulunsad nito sa Davao de Oro. Ayon kay PhilHealth President at CEO Dr. Edwin Mercado, mahigpit ang bili ni Pangulong Marcos na maiabot sa bawat Pilipino ang maayos na serbisyong medikal at kalinga ng pamahalaan. Ani Mercado, mas mabibigyan na ngayon ng maayos na access sa essential outpatient medicines ang mga taga Davao dahil sa gamot program, gayon din ang yaman ng kalusugan o YAKA program ng PhilHealth na mayroon namang expanded list ng 75 outpatient medicines. Itong programa natin sa Davao ay kabilang sa ating serye ng paglulunsad ng benepisyong gamot sa iba't ibang panig ng bansa, alinsunod sa utos ng ating Pangulo na iparamdam sa ating mamamayan ang aruga ng gobyerno. Noong 2024, 40% of the out-of-pocket expenditures of Filipinos are on outpatient medicines and medical goods. So that creates a lot of financial burden on the common Filipino. PhilHealth President at CEO Dr. Edwin Mercado. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, hindi pa rin tumitigil ang Department of the Interior and Local Government o DILG upang masakote ang #1 most wanted sa bansa na si Charlie Atong Ang. Ayon kay Remulla, kaparehong mga indikasyon pa rin ang kanilang natatanggap na nasa loob pa rin ng bansa si Ang. Patuloy din ang surveillance sa mga property nito, gayon din sa iba pang lugar na posibleng pagtaguan ni Atong Ang. Sa katunayan, karagdagang mga drones na ang bibilhin ng DILG upang mapaigting ang kanilang paghahanap at surveillance kay Ang sa iba't ibang lugar. Indications nandito pa siya sa Pilipinas. So may iba kaming titignan lugar in the next 2 weeks, 3 weeks para ma-verify namin. Kaya kailangan namin bumili ng mga drone Mag-order na kami anytime now para makita mas surveillance talaga namin yung mga lugar. 10 drones bibili natin May 24-hour capacity na may infrared, FLIR. Kasi kung gano'n ang klaseng drones na kukuha mo, kahit sa gabi makikita mo ng tao. Kahit ang tao sa loob ng bahay makikita mo. DILG Secretary John Vic Remulla. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sikat na online game na Roblox, mahigpit na binabantayan ngayon ng mga otoridad dahil sa panganib na dulot nito sa mga kabataan. May ulat si Quincy Kahilig. Pinagpapaliwanag ng mga otoridad ang mga nagpapatakbo ng online game na Roblox na patok sa mga kabataan ngayon. Lumabas kasi sa ilang pag-aaral na maaring malagay sa peligro ang mga naglalaro nito, lalo na ang mga menor de edad dahil sa kakulangan sa epektibong age verification system.
Dahil dito, nakakapasok umano ang masasamang loob sa platform at nagagamit ito sa iba't ibang uri ng pananamantala at karahasan online. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Yusek Renato Aboy Paraiso, nakikipag-ugnayan na sila sa Roblox hinggil sa naturang issue. Narito ang kanyang pahayag sa inorganisang press con ng PIA nitong Huwebes. We put them on notice. They should explain why the Philippine government, through the DICT, CICC, NTC, shouldn't block them for all these online harms that they have been accused of. And, these reports are not exaggerated. It might be that the Philippines would be the first country to actually ban a gaming platform because of these online harms. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Supreme Court o SC naglabas ng pahayag hinggil sa paggamit ng AI sa hudikatura. May report si Lawrence Tanhoco. Nagtibay ng Korte Suprema o Supreme Court Bank ang governance framework sa paggamit ng human-centered augmented intelligence sa hudikatura. Batay sa resolusyon nitong February 18, 2026, naglatag ang SC ng gabay sa responsableng paggamit ng AI na nakabatay sa fairness, accountability at transparency. Pinangunahan ni Senior Associate Justice Marvic MVF Leonen ang pagbuo nito kasama sina Associate Justices Ramon Paul Hernando at Rodil Villazalameda. Binibigyan diin na ang AI ay suporta lamang at hindi kapalit ng human judgment sa pagdesisyon sa hukuman. Ipinagutos din ng disclosure sa paggamit ng AI at nananatiling pananagutan ng mga hukom ang kanilang pinal na desisyon. Magkakaroon din ng mga permanenteng komite ang SC upang gabayan ang paggamit ng AI sa hudikatura. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Financial Stability Coordination Council o FSCC. Pinagtibay ang katatagan ng financial system ng bansa habang binabantayan ang mga panganib. Si Melody Valdos Reyes sa report. Muling pinagtibay ng Financial Stability Coordination Council o FSCC ang matatag na kalagayan ng sistemang pinansyal ng Pilipinas kasabay ng patuloy nitong pagbabantay sa mga posibleng panganib. Sa isinagawang quarterly meeting, sinabi ni FFCC Chair at BSP Governor Eli Rimolona na mananatiling matibay ang sektor ng pagbabangko dahil sa malakas na kapital at sapat na liquidity. Gayunpaman, mananatiling mapagmatsyag ang konseho laban sa mga posibleng systemic risk. Bagamat nasa maayos na kalagayan ang mga corporate balance sheet, binigyan diin ng FSCC na ang mataas na exposure sa malalaking kumpanya ay maaaring magpalala ng epekto ng mga economic shock. Tinalakay rin ng mga miyembro ang pagtaas ng corporate leverage, consumer credit at housing loan upang matagunan naman ang mga bagong risk lalo na mula sa mga non-bank financial institutions na gumagamit ng makabagong business models. Pinalalawak ng FSCC ang kanilang surveillance network, pinapabuti ang kalidad ng datos at pinagtitibay ang kanilang oversight mechanism. Kinilala rin ng konseho ang hakbang ng Philippine Deposit Insurance Corporation sa pagpapahusay ng early intervention frameworks upang agad na matugunan ang mga problemang pinansyal ng mga bangko at mapanatili ang tiwala ng publiko. Ang FSCC ay binubuo ng BSP, Department of Finance, Securities and Exchange Commission, Insurance Commission at PDIC. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pagpapatupad ng trimester sa mga paaralan ngayong school year, aprobado na ng DepDev. Detalye mula kay J. Mark Dagala.
Aprobahan na ng Economic and Development Council ang pagpapatupad ng trimester sa mga paaralan sa school year 2026-2027. Ito'y kasunod na rin ng inihahing panukala ng Department of Education kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na inaprubahan sa ika-8 pagpupulong ng konseho. Ayon sa DepEd, nakaangkla ang pulisiyang ito sa naging rekomendasyon ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na magpatupad ng malinaw na plano para mapag-igi ang pag-aaral ng mga estudyante. Dahil dito, inaasahang tuloy-tuloy na pag-aaral ng mga estudyante habang mapagbubuti na rin ng mga guro ang kanilang pagtuturo. Ayon kay DepEd Secretary at ED Council Vice Chair Arsenio Balisacan, mananatili ang kanilang commitment na i-develop ang mga mag-aaral sa globally competitive workforce sa pagbibigay ng mga solusyong magpapatibay sa kanilang kakayahan. Para sa Bagong Pilipinas, Emer Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ating nakalap na mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon para sa regional news. Sa pagbabalik po yan ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala mula sa himpilan. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Mahigit 100 octogenarians at nonagenarians sa Kalinga tumanggap ng cash gift sa ilalim ng Expanded Centenarians Act. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Dagop ang 131 nga octogenarians kay nonagenarians ti Kalinga itinag-awat isag 10,000 pesos sa cash gift babaan iti province-wide payout iti napanalawas iti Office of the Seniors Affairs Office wano Osca, Tabuk City. Nasurok 1.3 million pesos iti naiwaras kadagiti beneficiaryo iti sidong ti Republic Act No. 11982 wano Expanded Centenarians Act. Babaan iti nasao alantag amin na Pilipino nga agtawon 80, 85, 90, ken 95 kat may kan iti 10,000 pesos sa cash gift. Sigon kini Romary Krista Basig ti National Commission of Senior Citizens wano NCSC dahito apolosiya kat mangsubsuporta para iti pagsayaatan ti elderly community ken panang bigbig ti gobyerno iti kontribusyon da iti komunidad. Bayad ti distribusyon nagyaman dagiti senior citizen iti naipaaya cash gift amo usar para iti maintenance nga agas ken da dumapay akas sa Pulanda. Imuna iti daytoy impakaammo ti NCSC Cordillera anang rugid iti March 3 iti first quarter gift distribution ditoy rehiyon. 974 iti target beneficiaries at pakairamanan ti 958 nga octogenarians ken nonagenarians ken 16 a 100-year-old grantees. Manipu DZR Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong. 133 residente ng Barangay Ibabang Iam, Lucena City tumanggap ng Certificate of Entitlement. Detalye mula kay Carmi Isles ng RP Lucena.
Tinanggap ng 133 residente ng Barangay Ibabang Iyam, Lucena City ang kanilang Certificate of Entitlement. Ayon sa pabatid ng lokal na pamahalaan, ang naturang mga sertipiko ay magsisilbing mahalagang dokumento ng mga benepisyaryo bilang patunay ng karapatan sa paniniraan sa Purok Damayan Phase 1, Purok Masagana Phase 2 at Phase 4 sa Barangay Ibabang Iyam. Alinsunod ang ceremonial distribution sa Presidential Proclamation No. 436, Series of 2003 na may temang katiyakan sa paninirahan, kaunlaran ng pamilyang Pilipino. Dumating sa lungsod sina Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, DSUD Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr. at Presidential Commission for the Urban Poor, Chairperson and Chief Executive Officer Undersecretary Michelle Ann Gonzalez para pangunahan ng aktibidad. Mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Carmi Isles. Lingayen Bagoong Cooking Competition at Taway-Taway Food Showcase isinagawa ng lokal na pamahalaan bilang bahagi ng Bagoong Festival 2026. Si Ruel de Guzman ng RP Dagupan sa balita. Ginawa dyan bali na Lingayen sa Sakaya Cooking Competition, Tantaway-Taway Food Showcase, katakap na selebrasyon na Bagoong Festival 2026. Waluran grupo sa Sinmali at Abitdan Contest ya panagluto. No iner na pag nausar sa Bagoong ya one town one product na Abitdan Balay. Nan asumpal sumismon kompetisyon, pinmawa ya analo bilang champion sa Senior Tesoro College of Culinary Arts kasumpalan ya impre parada sulutudan tatawagan ya Gindara Glaze with Japanese miso, bagoong isda, and espuma of cauliflower puree. Kasabay tuya, ginawaan mat nabit ng balay so Taway-Taway Food Showcase no iner na idanapan kanonawa so are residente tam bisita yan natawayan. So are local food delicacy na balay kaiba so Bukayo, Bukarilyo, Puto Sinyon, tan arumniran na akan yan nasaliw at balay na Lingayen. Arayan aktibidad at kaiba at sare ginawa para at Bagoong Festival 2026 yagin mapo ng March 18 tanasumpal natan niya March 20. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Chuck Ruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Ruel de Guzman. Pamahalaang palalawigan ng Palawan, pinaigting ang kahandaan sa oil spill response ng mga Disaster Risk Reduction Management Office o DRRMO. Mag-uulat si Jillian Faye Ibanez ng RP Palawan. Ing papabaskag ang kasimpani ang mga lokal ng mga responders sa Palawan matapos ang 5 kaadlaw nga magkatiner kasanayan ng mga empleyo iyang PDRRMO, MDRRMO sa surang Palawan, igiba pang kabangkiya ang ahensya. Ing buhat ang training sa silid sa kaduminggo lamang sa Puerto Princesa City sa pagpapanguna iyang Philippine Coast Guard District Palawan kung adin ay ang tutukan ng madasig nga pagtugon pagpigil sa pagwasag iyang krudo igtamang operasyon sa oras iyang insidente. Bilang parte ang kasanayan, agbuhat da simulation exercise sa Baywalk kung adin ay aktual nga ipakita ang paggamit iyang spill booms kabilang din ang improvised nga bersyon sa paggamit ang mga lokal nga kagamitan. Sigun sa gobyerno ang Palawan, importante ang tulad iyang pagkalig para sa mapatatag ang koordinasyon ig maprotektahan ang kadagatan ig para nga buyaan ang agaregistar ing kasong magkatiner i-oil spill. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jillian Faye Ibanez. Gobyerno probinsyal sa Northern Samar patuloy sa mga hakbang kontra sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Narito ang report ni Charmaine Perito Balvez ng RP Calbayog.
padayon ang mga pitad sa gobyerno probinsyal sa Northern Samar, kaupod ang mga local chief executives para maibanan ang epekto sa padayon nga paghataas sa presyo sa petrolyo durot sa tensyon sa Middle East. Ginaprobaran ang contingency framework nga nagtutuyo batonon ang epekto sini sa transportasyon, presyo sa mga paraliton ug panginabuhian, lakip sa mga pitad ang posible nga financial assistance para sa mga OFWs nga maaapektuhan bulig sa mga parauma ug parapangisda sugad san fuel vouchers ngan production support ug mga programa para masigurado ang bastante nga supply ug patas nga presyo sa mga produkto. Usaliwat nga suhestyon ang libreng sakay para sa mga estudyante ug mga nagtatrabaho nga nanginginahanglan in kaso maghataas ang pamasahe, pati na ang pagduso sa Buy Local campaign para suportaran ang mga lokal nga negosyo. Ini nga mga pitad para maprotehan ang ekonomiya ug mabuligan ang mga residente nga makaya ang epekto sa krisis sa petrolyo. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito Balvez. Umarangkada na ang palay procurement sa Karkan Madcarlan. Presyo nasa 17 pesos hanggang 24 pesos kada kilo. Magulat si Angel Obosa ng RP Tandag. Nagsugod na ang palay procurement sa Karkan Madcarlan sumala sa NFA Tandag. Matud pa ni Manager May Sara Sabare, ang presyo sa basa nga palay doon na kini sa 17 pesos kada kilo. Ang presyo sa uga o dried nga palay 21 pesos kada kilo. Mas taas ang gihatag nga presyo sa mga pribadong traders nga moabot sa 23 hangtod 24 pesos kada kilo. Adunay ubang mag-uuma nga mopili nga ibaligya sa traders aron makakuha og mas dako nga kita. Bisan pa niini padayon ang NFA sa pagpalit aron masiguro ang merkado sa mga mag-uuma. Ang procurement program makatabang usab sa pagpaligon sa buffer stock sa gobyerno ug pagsiguro nga adunay igo nga supply sa bugas sa umaabot. Giawhag sa NFA ang mga mag-uuma nga mopadayon sa pagbabaligya sa ahensya tungod sa suporta sa hauling, drying ug storage assistance. Padayon ang monitoring sa presyo sa palay aron maprotektahan ang interes sa mga mag-uuma ug mapabilin ang balanse sa merkado. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Angel Obosa. Selebrasyon ng Idil Fitir sa Sului, Daraos ngayong Sabado. May report si Eloisa Mohamad ng RP Holo. Naon yung pagpamaharaya kabi, Governor Dusacor Eitan II sinlupa sug tungod ha pagsabo sin Idil Fitir ato pagtubtub simulan Ramadan ha binaybayan. Hapanukot iban pamando si mga kaputaka mahalupa sug, piya mahalaya kay Governor Tan sina adlaw Sabtu, pitsikaw hantag isa sin March in pagsambayang haylaya puasa. Mapuasa ni sina paon pagtandaw asahali sina bulan na hariin wayroon binaybayan diha Pilipinas, ina kita asahali sina bulan Shawwal. Damikianin ang mga pandaig hula, biya na si Malaysia, Indonesia, Iwan, Brunei. Jayniya bilang pang-akari ha Hindu isin agama, kalayan jukupon katuan in puasa. Huat-huatitan mahinang panitiranan na supayagam pahuto ng pag-agama sa pangayon in bang mayamatawad pa Ramadan in masampang simpakaniya pakaniya ha susungon. Deng RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Mohamad.
Narinig po ninyo mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Ice cream. Masarap ba o mapanganib? Alam ba ninyo na may ilang commercial ice cream na may mga sangkap na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan? Marami ang naglalaman ng high fructose corn syrup na konektado sa labis na katabaan at diabetes. Ginagamit din ng emulsifiers tulad ng polysorbate 80 na posibleng makaapekto sa kalusugan ng bituka at magdulot ng pamamaga. Ang mga artificial flavors, preservatives at food coloring gaya ng Red 40 at Yellow 5 ay maaaring magdulot ng allergy o hyperactivity lalo na sa mga bata. May ilang ice cream din na may titanium dioxide, isang pampaputi na ayon sa pag-aaral ay may kaugnayan sa cancer. Kaya sa susunod na bibili kayo ng ice cream, basahin ang label at piliin ang natural at ligtas para sa kalusugan ng inyong pamilya. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Inaasahang malaki ang itataas kaysa karaniwan ang singil sa kuryente ngayong tag-init dahil sa pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng tensyon sa Middle East. Ayon yan sa Energy Regulatory Commission o ERC nitong Biyernes. Paliwanag ni ERC Chairperson Francis Saturnino Juan, tumaas ang gastos sa pagpapadala ng langis, carbon at natural gas, mga pangunahing ginagamit sa mga planta ng kuryente at inaasahang magre-resulta ito sa mas mataas na singil. Dagdag pa niya, natural na tumataas ang presyo tuwing tag-init dahil sa mas mataas na konsumo. Batay sa pagtataya ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines na nagpapatakbo ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM, maaring umabot sa 2 piso hanggang 4 na piso kada kilowatt hour ang dagdag singil at maaari itong maramdaman pagsapit ng Abril. Ayon kay Juan, kahit piso kada kilowatt hour na dagdag ay katumbas ng 200 piso na dagdag sa bill ng pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. Posible rin anya ang maliliit na pagtaas sa ibang bahagi ng bill, ngunit ang pinakamalaking galaw ay nasa generation charge. Binigyan din niyang makokontrol pa rin ng mga consumer ang kanilang bayarin sa pamamagitan ng maingat na paggamit ng kuryente. Kung masyadong mataas ang pagtaas, maaring magpatupad ng staggered rate increases ang mga distribution utility. Nagbabala rin si Juan na maaaring suspendihin ang WESM kung kulang ang supply ng kuryente sa grid ngayong tag-init. Ang WESM ang merkado kung saan ibinebenta ng mga generator ang sobrang kapasidad at kung saan bumibili ng dagdag na supply ang mga customer. Hinihikayat din niya ang publiko na pag-aralan ang paglalagay ng solar panels sa kanilang mga bahay upang makatipid at makatulong sa pagbawas ng demand sa grid. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nakabili na ang Pilipinas ng humigit kumulang 250,000 hanggang 300,000 barrels ng diesel mula sa isang bansa sa Timog Silangang Asya. At inaasahang darating ang shipment sa susunod na linggo ayon yan sa Department of Energy o DOE.
Kinumpirma ni Energy Secretary Sharon Garin na bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan upang tulungan ang mga pribadong kumpanya ng langis na makakuha ng karagdagang supply sa mga susunod na buwan. Patuloy din anya ang paghahanap ng gobyerno ng iba pang mapagkukunan sa pamamagitan ng government-to-government deals at ibebenta ang produkto sa mga pribadong kumpanya sa presyong at cost. Aminado si Garin na maliit pa rin ang naturang volume, katumbas lamang ng halos 2 araw na konsumo ng bansa, ngunit nagpapatuloy ang paghahanap ng karagdagang supply upang matiyak ang sapat na inventaryo hanggang Mayo. Sa kabila ng mga ulat na maaaring maubos ang supply pagsapit ng kalagitnaan ng Abril, tiniyak ni Garin na sapat pa ang kasalukuyang inventaryo hanggang sa katapusan ng buwan. Nagbabala lamang siya na ang mga hoarding at hindi kinakailangang pagbili ng ilang consumer at negosyo ay maaaring magpabilis ng pagkaubos ng supply. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahang mananatiling mas mababa sa potensyal na 6% paglago ang ekonomiya ng Pilipinas hanggang sa pagtatapos ng Administrasyong Marcos Jr. ayon yan sa pinakahuling pagtataya ng World Bank. Batay sa dokumentong kalakip ng bagong aprobadong $800 million Growth and Jobs Development Policy Loan, tinatayang lalago ang Gross Domestic Product o GDP ng bansa ng 4.6% sa 2026, bahagyang mas mataas kaysa 4.5% sa 2025, ngunit mas mababa pa rin sa target ng pamahalaang 5 hanggang 6%. Sa 2027, inaasahang aabot sa 5.3% ang paglago, kulang pa rin sa target na 5.5 hanggang 6.5%. Pagsapit ng 2028 sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakita ng World Bank ang 5.5% paglago, mas mababa pa rin sa target na 6 hanggang 7%. Ayon sa World Bank, mananatiling katamtaman ang paglago dahil sa mas mababang public investment, bunsod ng anti-corruption efforts at malaking bawas sa infrastructure budget para sa taong 2026. Tinatayang aabot sa 5.2% ang average growth mula 2026 hanggang 2028 na susuportahan ng pagbangon ng private consumption at investment habang bumababa ang inflation at gumagaan ang financing conditions. Inaasahan ang mas matatag na labor income, mas mataas na consumer confidence at unti-unting pag-angat ng private investment. Makakatulong din ang demand para sa electronics at artificial intelligence o AI-related exports, bagamat nananatiling banta ang global trade uncertainty. Inihanda ang ulat noong Pebrero bago maramdaman ang epekto ng tensyon sa Middle East. Noon, inaasahan ng World Bank na mananatili sa target ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang inflation at magiging neutral to supportive ang monetary policy. Nakatakda rin itong mag-aproba ng ilang malalaking loan at grant mula Marso hanggang Abril. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naitala ng Pilipinas ang pinakamalaking balance of payments o BOP deficit sa loob ng 10 buwan nitong Pebrero, batayan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Umabot sa $2.277 billion ang BOP deficit noong Pebrero, mas malaki kaysa 373 million o 3.73 billion noong Enero at kabaliktaran ng 3.086 billion surplus sa kaparehong buwan noong nakarang taon. Ito rin ang pinakamalaking deficit mula Abril 2025 nang umabot ito sa $2.558 billion.
Ipinapakita ng BOP ang kabuang transaksyon ng bansa sa ibang bansa. Kapag deficit, mas maraming pondo ang lumabas kaysa sa pumasok. Dahil dito, umabot na sa $2.651 billion ang year-to-date BOP deficit. Mas malaki kaysa $992 million sa parehong panahon noong 2025. Inaasahan ng BSP na tatama sa $3.4 billion ang BOP deficit ngayong taon, katumbas ng 0.6% ng gross domestic product. Samantala, nananatiling matatag ang gross international reserves sa $113.3 billion hanggang katapusan ng Pebrero. Ayon sa BSP, sapat pa rin ito para tustusan ang 7.5 buwan ng importasyon at 4.3 beses ng short-term external debt ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dapat nang maghanda ang mga motorista para sa panibagong malaking taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo habang lumalala ang pandaigdigang krisis sa langis dahil sa kaguluhan sa Middle East. Ayon sa industry sources, inaasahang tataas ang presyo ng diesel ng 14 na piso hanggang 14 na piso at 50 sentimo kada litro. Ang gasolina ng 7 piso hanggang 7 piso at 50 sentimo kada litro. Kapag natuloy, maaaring umabot sa 130 piso kada litro ang diesel habang posibleng lumampas sa 100 piso kada litro ang gasolina kasunod ng double-digit na pagtaas ngayong linggo. Itinuturo ng source na ang nakaambang pagtaas ay dulot ng pangamba sa matinding kakulangan ng supply matapos masira ang ilang energy infrastructures sa Middle East habang patuloy na umiinit ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Malaki ang pag-asa ng Pilipinas sa langis mula sa rehiyong ito kaya mabilis na naapektuhan ang lokal na presyo tuwing may global disruptions. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Nakatakda si Filipina tennis star Alex Eala para sa isang pamilyar na sagupaan sa third round ng Miami Open matapos gulatin ni Magda Linette ang world number 3 at second seed na si Iga Swiatek 1-6, 7-5 at 6-3 nitong Biyernes. Nangyari ang upset ilang oras matapos makalusot si Eala sa isang mabigat na round of 64 duel kung saan bumangon siya kontra Grand Slam doubles champion Laura Siegemund 6-7, 6-3 at 6-3 matapos ang opening round bye sa Women's Tennis Association o WTA 1000 event.
Ito ang magiging ikaapat na pagtatapat ni na Iyala at Lynette, ang 34 anyos na Polish veteran na semi-finalist sa 2023 Australian Open at may malalim na kampanya sa Grand Slam doubles, kabilang ang 2021 French Open semis at 2023 US Open quarterfinals. May 8 WTA finals appearance at 3 titulo rin si Lynette. Bagamat nasa number 50 lamang si Lynette, 21 ranggo sa ibaba ni Iyala na world number 29, lamang siya sa kanilang head-to-head battle na 2-1. Ngunit nanaig si Iyala sa kanilang huling laban, isang 6-3 at 6-2 panalo sa quarterfinals ng ASB Classic sa New Zealand noong Enero. Nakuha ni Lynette ang unang dalawang panalo, 7-6 at 6-1 sa Abu Dhabi noong 2024 at 6-4 at 6-3 sa Nottingham Open noong sumunod na taon. Hindi tulad ni Iyala na may first round bye, kailangan munang dumaan si Lynette sa dalawang mabibigat na laban. Tinalo si Varvara Gracheva 2-6, 6-2 at 6-0 bago patalsikin si Swiatek sa pinakamalaking upset ng torneo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinabulaanan ni Token Text Team Manager Jojo Lastimosa ang mga kumakalat na trade rumors tungkol kay RR Pogoy at iginiit na walang plano ang koponan na ipamigay ang kanilang star gunner. Sa isang video na inilabas sa social media pages ng TNT, tinawag ni Lastimosa na walang basihan ang mga ulat na ipagpapalit umano si Pogoy sa Blackwater guard na si Cedric Bearfield. Binigyan din niyang mahalagang bahagi si Pogoy ng tropang 5G. Git ng opisyal, buo at maayos ang takbo ng koponan, lalo't 4 na sunod na finals appearance ang naabot ng TNT. Anya, magiging detrimental ang anumang malaking pagbabago sa roster sa panahong ito. Idinagdag ni Lastimosa na sabik na sila muling makasama si Pogoy na hindi nakapaglaro noong nakarang conference dahil sa back injury. Pinaalahanan din niya ang mga fans na tanging siya o ang TNT management lamang ang maglalabas na opisyal na impormasyon at dapat baliwalain ang mga walang basihang chismis online. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Handang magpasiklab ang isang bagong import at isang subok na veterano sa pagbubukas na kanilang kampanya sa PBA Season 50 Commissioner's Cup. Unang sasabak si Bol Bol ng Token Text, ang 7'3" reinforcement na may NBA experience mula sa Denver, Phoenix at Orlando sa laban kontra Rain or Shine sa unang laro, habang susunod naman si Justin Brownlee ng Barangay Ginebra laban sa Macau Black Knights. Malaki ang ingay sa pagdating ni Ball na may kakaibang kombinasyon ng tangkad, bilis at husay para sa PBA standards. Ayon kay Rain or Shine coach Yen Giao, inaabangan ng marami ang laban at malaking hamon ang pagpigil sa naturang higante. Pangungunahan ni na import Jalen Johnson at big men Santi Santillan, Bo Belga at Leonard Santillan ang depensa laban sa TNT Star. Dahil unang beses ni Ball maglaro sa labas ng Estados Unidos, aasa siya sa TNT locals na sina Calvin Oftana, Ray Nambatak, RR Pogoy, Jordan Heading at nagbabalik na si Jason Castro. Si Brownlee naman sa kanyang ika-10 taon sa PBA ay muling magpapatunay kung bakit siya ang pamantayan ng imports sa liga. Sasamahan siya ni na Scottie Thompson, RJ Barrientos, Japeth Aguilar at Stephen Holt sa laban kontra Macau na pinangungunahan ni na Tony Mitchell, Damian Chongqi, Jenning Leong at Phoenix Shackelford. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Matikas na pumasok sa semifinals ang University of Perpetual Health System Delta matapos ang dominante nilang 25-12, 25-19 at 25-18 panalo kontra Emilio Aguinaldo College sa NCAA Season 101 Women's Volleyball Tournament sa larong ginanap sa Strike Gym. Maagang nang pakita ng lakas ang Lady Altas sa pangunguna ni Cyril Almeniana at Gemaline Menor matapos dominahin ang opening set at kontrolin ang laro sa kabila ng ilang pagresponde ng Lady Generals. Sa panalong ito, haharap sila sa reigning champion College of St. Benilde sa semis. Nauna nang umusad ang Benilde matapos talunin ang Arellano 22-25, 25-15, 25-23 at 25-17 kahit may twice to beat advantage. Nagambag ng 15 puntos si Almeniana habang may 14 na puntos si Menor na nagrehistro rin ng 12 excellent sets at 12 receptions. Nagdagdag pa ng tig 10 puntos sina Charis Enrico at Shaila Umipon. Pinatakbo ni setter Fifi Ariola ang opensa sa kanyang 26 na excellent sets habang matatag na nagbantay si libero Jody Lozano na may 21 digs at 14 na excellent receptions. Para sa EAC, tumapos si Mary Joy Perez ng 12 puntos at 12 receptions sa kabila ng pagkatalo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, muling binuhay ng NextLed ang kanilang semi-final bid matapos ang matikas na 21-25, 25-23, 25-13 at 25-14 panalo kontra PLDT sa Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference qualifying round sa larong ginanap sa Phil Oil Center. Matapos ang mabangis na simula na puno ng misreception at pag-aalinlangan, mabilis na nakabangon ang Chameleons, pinatibay ang floor defense at naglaro ng mas organisado upang agawin ang kontrol ng laban. Umangat ang NextLed sa 5-4 record sa pagtatapos ng prelims pansamantalang nasa number 5 habang hinihintay ang resulta ng Akari at Creamline na kapwa may 5-3 kartada. Bumagsak man sa 7-2 ang PLDT at natigil ang 4-game winning streak, nananatili itong nasa tuktok ng standings ngunit kapansin-pansin ang paghina ni Savi Davison at Alea Malaluan sa ilalim ng matinding pressure ng NextLed. 4 na Chameleons ang nagtapos sa double figures, patunay sa balancing opensa ng koponan. Halinhinang nagmaniobra sina Jules Tolentino at Janelle Cheng na patuloy na nagpagulo sa depensa ng PLDT. Sumiklap ang NextLed sa third set, ginawang 12 puntos na blowout ang inasahang dikdikang frame laban sa top blocking team ng liga. Sa set 4, saglit lang ang naging paglaban ng PLDT bago tuluyang humiwalay ang NextLed sa likod na mahusay na distribusyon at chemistry, mga elementong nawala noong 4-game skid. Pinangunahan ni MJ Phillips ang koponan sa kanyang 16 na puntos habang nanguna si Brooke Van Sickle sa lahat ng scorer na may 21. Nagdagdag naman ng 15 si Jonas Sabete Escamillan at 13 puntos si Myla Pablo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na ang kasal ay isa sa pinakamatandang tradisyon sa mundo na nagsimula mahigit 5,000 taon na ang nakalilipas?
Isinusuot naman ang singsing sa kaliwang kamay dahil pinaniniwala ang may ugat ng pag-ibig na diretso sa puso. At alam nyo ba, ang buwan ng Hunyo ang pinakapaborito para sa mga kasal dahil ipinangalan ito kay Juno, ang diyosa ng pag-aasawa. Dito sa Pilipinas, ang kasal ay tinuturing na sagradong sakramento, kaya't wala pa ring divorce law hanggang ngayon. Kaya tandaan, ang tunay na kasal ay hindi lang tungkol sa selebrasyon, kundi sa habang buhay na pangako ng pag-ibig at katapatan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosong nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ito, tila nagulat ang award-winning actress na si Catherine Bernardo sa mga pasabog ng kanyang co-stars na sina Maha Salvador at James Reid sa advanced birthday celebration para sa kanyang nalalapit na ika-30 kaarawan. Isinagawa ang simpleng salong-salong yan sa set ng kanilang proyekto na Someone Someday kasama ang cast at crew kung saan may kantahan at cake at siyempre bulaklak. Samantala kasabay niyan ang mga usap-usapan tungkol sa kanyang ex na si Daniel Padilla na dumalo sa birthday ng girlfriend nitong si Kayla Estrada. May mga haka-haka rin na nalilink itong si Catherine kay Mark Alcala na mayor ng Lucena sa Quezon matapos silang mapansin magkasama at mag-followan sa social media. Sa ngayon, abala si Catherine Bernardo sa taping ng kanyang bagong proyekto kasama si James Reid. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, suportado ng actress at fashion model na si Heart Evangelista ang reality show winner na si Caprice Cayetano matapos itong tanghaling big winner ng Pinoy Big Brother. Ayon kay Heart, matagal na niyang nakikita ang kakaibang potensyal ni Caprice at naniniwala siyang may natatangi itong kalidad na bihirang makita sa industriya. Ipinahayag din niya ang kagustuhang makatrabaho si Caprice na sa hinaharap at handa siyang tulungan ito maging sa styling at pananamit. Samantala, kababalik lang ni Heart sa Pilipinas matapos ang kanyang matagumpay na pagdalo sa Milan Fashion Week sa Italia at Paris Fashion Week sa France, kung saan nakilala siya bilang isa sa top celebrities na may malaking media impact. Ipinagmalaki rin niya ang pagbibigay ng karangalan sa Pilipinas sa global fashion scene. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito pa, naging emosyonal ang singer na si Jessa Zaragoza matapos sorpresahin ng asawang si Dingdong Avansado ng isang renewal of vows ceremony para sa kanilang ika-25 anibersaryo o Silver Wedding Anniversary. Akala kasi ni Jessa ay magpe-perform lang siya sa isang event, ngunit na sorpresa ito nang salubungin siya ng kanilang anak na si Jada Avansado at mga mahal sa buhay habang naglalakad sa aisle. Parehong naging emosyonal ang mag-asawa habang muling pinagtitibay ang kanilang pagmamahalan. Ibinahagi rin nila ang kanilang journey bilang mag-asawa na nalagpasan ang mga pagsubok at intriga at ipinagpasalamat ang matibay nilang relasyon at pamilya sa loob ng 25 taon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, umaasa ang young actor na si Inigo Jose na maaayos din ang hidwaan sa kanilang pamilya, partikular sa kanyang amang si James Blanco. Aminado kasi si Inigo na matagal na silang hindi nag-uusap at mas nais niyang ayusin muna ito ng pribado bago isa publiko. Samantala, ikinumpirma ni James na hiwalay na siya sa kasawang si Tanya Creighton at hindi na rin siya kinakausap ng kanilang mga anak. Nilinaw din niya ang issue na hindi niya sinuportahan si Inigo sa Pinoy Big Brother na niya ay
na anya ay dahil wala siyang natanggap na imbitasyon. Sa kabila ng mga issue, giniit ni James na hindi siya kaaway ng kanyang mga anak at patuloy siyang sumusuporta sa kanila kahit nasasaktan siya sa sitwasyon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat po mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Bago po pala ako magpaalam at magpasalamat sa ating mga nakasama natin dito sa technical side at sa production side. Nais ko muna pong batiin ang aking mama, no, ng happy birthday. Maligayang kaarawan po. Maligayang kaarawan po sa aking mother, si Glenda Gaza. Naway magkaroon po kayo ng mabuting kalusugan. Yan ang wish ko sa inyo. Muli, happy birthday. Okay. Sige, wala na po tayong oras. Tayo po ay magpapasalamat na sa ating mga nakasama. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Junella at Hiro Lucero sa ating Warcast. Salamat din sa ating executive producer Jerome Toledo na siya ring naghatid ng ating balitang showbiz sa mga nag-uulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampa. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.